Hey, what's up guys? Trader Supremo here. Okay, altcoins tayo, no? Usapang altcoins. So, Bitcoin, Ethereum, bahala na sila muna, no? Kasi hindi naman yun yung tinitrade natin. So, altcoins muna tayo, no? Konting sharing lang ako ng intraweek trades or intraweek binabantayan natin, ano? So, meron tayo ditong Pepe, no? Start tayo kay Pepe. So, sa Pepe, sa higher time frame, tingnan nyo dito sa left side. So, meron tayong range high, range low, hindi nagkaroon tayo ng retest. So, meron tayong expansion, then retest itong range high, which is dating resistance, ngayon ay turning into support, no? So, yan. Ngayon, pababa siya, di ba? Meron siya ng downtrend, consolidation, no? Sabihin natin pababang price action. And then, nagkakaroon na tayo ng konting pag-change ng structure niya o paano niya, patayo na siya. Yung trend niya, patayo na, no? So, ngayon, ito yung nakita natin. Siyempre, play ng liquidity ulit. Okay? Okay, tingnan natin. Okay, no? So, una, nasa may liquidity. So, pag tinignan mo dyan, na-take out na yung liquidity dito. 1, 2, 3. No? So, meron ng liquidity dito na na-take out na. Okay? And then, nag-create na siya ng panibagong high. Okay? Sa lower time frame. Ngayon, pag tingnan mo dito, meron tayong high dito, meron high dito, which is another liquidity area. Kumbaga, yung mga shorts nandito pa rin. So, liquidity area yan, money, then money. So, ngayon, ano yung nakikita ko dyan? So, possible mag-retrace muna, i-test tong previous week mid, no? Or pumunta muna tayo dito sa area na to. Okay? So, yun yung nakikita ko, and then, kung bullish yung trend, kailangan niyang mag-bounce dito hard, and then take out tong liquidity na to. Yun yung nakikita ko kay Pepe, no? So, babantayan ko si Pepe around ito. 11,337, no? So, 0,01137, ganong area, no? So, or yung previous week mid, yun yung nakikita kong area na pwede niyang pag-bouncean, no? So, yun yung pwedeng pag-bouncean, ano? So, kay Pepe, 11.337 ata yan. Itong Monday high, no? So, pwede niyang i-retest yan. Yan yung magsilbing support, no? Yung dating resistance, support. Okay, again. Ondo. Same with Ondo, yung price action niya same kay Pepe, no? Meron tayong range high dito. Tingnan mo dito sa higher time frame. May range high, and then meron tayong range low, may deviation, and then nag-pump, and then expansion, and then nagkaroon tayo ng retest nitong range high, yung dating resistance, ngayon ay support. Ngayon, asan yung mga liquidity area? Ngayon, itong Ondo, makikita mo ng liquidity area is around 1.28. No? So, yun yung, andun yung pera, no? 1.28. Sa upside, 1.28 yung liquidity area. Ngayon, nagkaroon tayo ng bounce dito sa area ng 1.06, which is, nagpapakita na siya ng sign ng reversal. Pero until yung high na to ay hindi nababasag, so hindi natin makakonfirm na yung trend ay paakyat. Pero, syempre, hindi naman tayo papasok kailan doon. Late na yon, no? Late na yon. So, ano yung nakikita ko dyan? So, possible i-test tong weekly open. Okay? Test yung weekly open. Okay? Or possible, pwede naman mag-double tap dito sa 1.07. Pwede mag-test yan, no? Or pwede natin lagyan dito ng trend line, no? Pwedeng puntahan na weekly open, no? Pwede. So, yun yung nakikita nating area, no? 1.1, no? 1.1 yung nakikita ko. No, still, liquidity area sa taas ay 1.28. So, yan yung unang target above nun, syempre. So, previous month high or previous week high. Parehas, no? So, gusto ko, weekly open, Gusto ko mag-bounce to sa weekly open. Dapat siyang mag-bounce sa weekly open, no? So, yun yung nakikita kong magandang senaryo, okay? So, yun. Or, pwede namang, pwede naman yung pagbalikan tong one day low, and then tsaka siya umangat, no? So, yun yung nakikita ko. Dapat hindi niya basagin tong $1. Hindi niya dapat to basaging $1 na to, no? Dapat hindi siya kailangan magganon, no? So, papangit yung structure, no? Pero yon nakikita ko ito. Possible yan sa area na to.
Pwede na mag-bounce dyan yun sa area na to. No, tol? Yan. Yan, no? Pwede mag-bounce na dyan sa weekly open. Yun yung nakikita ko, tol, no? Yun yung nakikita kong magandang scenario dyan kay Ondo. Bakit? Ondo still nandun sa taas yung ano, no? Yung liquidity, ano? Ando sa taas yung liquidity, no? So, ang juicy niyan, tol, no? So, yun nakikita ko, ano? Tawag dito, target, no? Pero pwede siyang mag-retrace up to 1.11, no? So, yun yung nakikita ko, tol. Okay? So, 1.11 or 1.10, ayan, ganun, ano? So, support area din siya dito, ano? Nakita mo naman, nung sumulat dito yung price, nangyari karoon tayo ng major upside move, no? So, yun. Doon tayo kay Ondo, no? Yung kay Brett, kay Brett kasi nakuha na yung liquidity dito. So, sa intra-week level, nakuha na, no? Nakuha na nung Tuesday, which is a weekly open, no? So, medyo successful na i-trade natin doon. Ngayon, ang susunod na target niyan is etong 0.17. Ngayon, syempre, nag-create na siya ngayon ng liquidity to, pero dito. Ngayon, gusto ko sana mag-retest muna siya sa 0.14, no? Dito sa 0.14 weekly open or previous week mid bago siya i-take out tong 0.17, no? Pero nagpapakita na siya ng change ng trend, no? So pababa to pataas na, no? So yun yung nakikita natin. So kaya ito yung pwedeng entry natin. Ngayon, isa tinignan ko dyan, ito may stops dito, no? So pwede niyang gawin, di ba, may stops dyan. Siyempre, trap, kunin yan, and then umangat, no? So, yun yung mas maganda kasi yun yung magpupush sa price higher, no? Sa Brett, no? So, yun yung nakita natin, no? Popcat, again, konti ano lang dito kay Popcat. Si Popcat kasi ay, parang multiple candle takeout na agad nung upside liquidity, no? So, nung deviation, lumipad na siya agad. Walang retest ng low. Hence, kuha ni target dito. So, ako, kung papasokan ko to, gusto ko sana mag-build up muna siya ng position dito. And then, bang, then, tsaka ganun, no? So, yun yung nakikita ko. Pero, pagka ganito kasi, medyo mahirap siya pasukan. Bakit? Nakita mo yung next target niya ito. Di ba? Next target niya ito. Tapos, ito lang, ito yung price ngayon. Okay? So, nakita mo yung profit. Compare mo sa downside potential. So, nakikita mo yung niya, yung pwede niyang bagsakan pag niretest niya tong low. Medyo alanganin pasukan. No, medyo alanganin pasukan kaya hindi ko gusto tong si Popcat, no? Kasi pwede niya tong i-test tong range low na to, no? Pero malayo kasi, kaya medyo alanganin, malayo. Pero kung ikaw ay maglolong, hindi siguro sa area na to. Bakit? Una sa lahat, gaya ng nasabi ko, yung downside o yung risk, malaki compare mo sa profit, which is, kapag magte-trade ka, dapat, di ba, maganda yung RR, di ba? So, pangit. So, hindi natin papasukan. Maghihintay tayo. No? Okay, so, TRX, ano ba nangyari kay TRX? Si TRX, late na tayo dito kay TRX, eh. Kasi kung makikita mo, late na talaga. Hindi na siya magandang pasukan. Kasi na siya, ito na yung susunod liquidity, 1.26. Nakita mo yung downside potential niya. Malayo, mahirap na siyang pasukan unless mag-scalp ka, which is more risky. O medyo ang upside potential mo medyo manipis na. So, medyo late na tayo dito kay TRX. Ito kay Pendle, ito yung nakikita kong gusto kong pasukan. Pendle. Now, why Pendle? Una, pag nakita mo dito, nag-create siya ng liquidity dito sa area na to. Okay, liquidity. May liquidity tayo dito sa area. Unang tingin mo pa lang, may spatan mo na agad yan, eh. Okay, so makita mo dito up, then up, meron tayo dito liquidity. Okay, so makakita mo dito na pababa. Okay, kikreate siya ng lows. And then, ano nangyari dito? Nagkaroon siya ng break ng highs. Hence, nagpapakita siya ng okay, so ito yung liquidity area, no? Nakita mo to? Liquidity. Okay, liquidity to, puro pera dyan, ano? Okay. Ngayon, tinake out na siya. Okay. Nagkaroon tayo ng consolidation dito. Nag-consolidation dito sa area na to. Then, tinake out na siya. Nag-create na siya, no? So, ngayon, nagre-retrace siya ngayon. Ngayon, ang target natin is this area. Nakita mo, juicy na itong mga highs na to, no? At kung makikita mo sa higher time frame, range high, range low, deviation, retest, then, no? So, expecting ako na mag-pump to
At tapos, next niya, expansion. Okay? Wag lang sana durugin ni Bitcoin. Okay? So, yun yung nakikita natin kay Pendle. Yan yung nakikita ko kay Pendle. Okay? So, Pendle, meron akong entry dito. Monday low. Pero, partial entry lang kasi pwede pa siya bumagsak. And then, mag-reclaim. Mas maganda yon. Pag nag-reclaim, then possible. Rat-rat to, no? Rat-rat. Ngayon, syempre, kailangan natin maghintay ng bounce, no? Kaya partial entry lang ako kasi wala man ako nakikitang bounce na maganda eh, no? So, kailangan natin makakita ng bounce na may volume. So, ngayon, ang kailangan lang niya, wag mag-trade below here, no? Wag magkaroon ng acceptance below dito. At kasi pwede siyang i-test to or puntahan tong low na yan, $4, which is not looking good for Pendle. Pero I highly doubt, okay? I highly doubt. Pero, syempre, wala namang imposible. Kaya alam natin dapat yung invalidation natin, no, tol? So, yun. So, yun yung nakikita ko, tol, no? So, kay Pendle. So, isa to sa mga gusto ko sana i-trade ngayon, okay? So, OM. Hindi ko alam kung ano to. OM, medyo alanganin pa ako kay OM, no? Binabantayan ko pa lang si OM. Bakit? Nakita mo dito, unang tingin mo pa lang, okay, liquidity. Puro high, no? Puro highs, and then ito dating support na naging resistance, okay? So, ano siya? Ceiling, no? Ngayon, meron din tayo liquidity sa baba. Liquidity. Walang take out. Wala pang take out, tol, no? Wala pa siyang, wala pang sweep, no? Kailangan niya i-sweep yan. No? Kasi wala pang kinikreate na bagong high. Ibig sabihin, wala pang shift. Ngayon, ang nakikita ko lang dito, tol, ang possible na take out to, then reclaim, then dire-diretso ko lang. Kung mapapansin mo, tol, ito ay major support area. Okay. So, hindi ako confident na pumasok ng walang sweep o walang shake out, walang squeeze. Lagi. Medyo alanganin ako sa ganung klaseng price action, no? So, not looking good for me, no? Kailangan ko pa maghintay ng konti pa, no, tol? So, yun yung nakikita ko, no? Kasi may pera dito eh. May pera din dito. Walang tinake out dito. Or pwede, mag-pump muna yan, and then mag-reclaim, then, mag-retrace at least dito. And then, okay, continuation. Pero hanggat ganyan yan, possible na i-take out niya tong pera dito. Kasi range eh. Diba? So, alam niyo naman yun. Diba? Pag range, liquidity area, extremes. Yan dito. Okay. Ito kasi masyadong mababaw. Kung sana malalim to, tapos nag-reclaim, mas maganda sana. Kaso hindi. Nag-create lang siya ng ganito. So, hindi ganun kaganda for entry. No? Pero, binabantayan ko kasi malinis. No? So, OM. Okay. Next natin is near. Okay, ito ay isang suggestion sa ating kagrupo, no, near. So, meron tayong liquidity area dito, no, pero sa lower time frame, meron tayong liquidity, hindi nagkaroon ng lower time frame, meron tayong liquidity dito, di ba? And then, nagkaroon tayo ng deviation, and then, nag-reclaim yan. So, ngayon, para maging bullish, kasi bullish ang ina-expect kasi natin, tag dito, reversal eh. So, dapat bullish tayo. Ngayon, ito yung range. Kinuha ni sa taas sa lower time frame. Ngayon, yung baba na lang yung hindi nakukuha. So, for entry, I highly recommend or suggest na pag entry ka, gusto ko, wasakin mo na tong mga lows na yan. I-sweep mo na tong mga liquidity na yan sa lower time frame. And then, pag nag-bounce or reclaim, yan yung magandang pasukan kasi wasakin niya to. Which is yung target natin liquidity area, Monday high. Okay? So, hindi pa natin take out yung Monday high natin still. Pera. Walang pang natin-take out. Hence, inihintay ko yan, mag-reclaim, then yan, boom. So, yun yung nakikita ko kay near. No? So, yun lang muna mga tol, yun muna sharing natin. And then, siguro susunod live natin to gagawin. Ano? So, again, sa mga wala pang exchange, please, download nyo lang po yung link below sa mga exchange. Diyan kayo mag-download. Ang ginagamit ko po personally is MEXC at OKX. Currently kasi medyo banned yung OKX sa Australia. So, I have to use another exchange. Pero kung nasa Pilipinas ka, OKX yung pinaka-reliable sa lahat.
So, wala na po akong masasabing ibang exchange na mas reliable pa sa OKX. When it comes to P2P, futures trading, kapag may kailangan ka sa support nila, everything, no? So, OKX, tapos MEXC. Sa MEXC, medyo alanganin ka doon, ano? Kasi hindi ganun ka-reliable yung exchange na yun. Pero, user-friendly kasi siya. So, para siyang Binance, no? Alam nyo naman, wala na tayong choice. Hindi na natin magagamit si Binance. Kaya, yun, no? So, yun lang mga tol. Yun lang yung nakikita ko muna. Okay, then hahanap pa tayo ng iba, no? So, i-share ko din yung iba natin, ano? So, for now, yun lang yung nakikita natin. Bantay lang, ingat lang muna sa trades, no? So, make sure lang na 2 to 3% risks per trade yung ginagawa mo. Or kung matapang ka, no? Pwede mo gawing 10% per trade. Basta alam mo lang kung paano mo kukontrolin. O alam mo na mataas yung chance na ganito, ganyan. 10% risk per trade, pero yung stop loss mo, hindi dapat ganun kanipes. Alam mo naman yun, di ba? Kung swing target mo, no? So, yun lang mga idol, no? So, tapos, yun. Yun lang. So, susunod ulit. Okay, so dadalasan natin yung ganito. So, yan. God bless.